Ayan. Ayan, so good afternoon po. Magandang hapon, dear listeners. Yan. Yan. Magandang hapon, dear listeners. Welcome po sa panibagong episode ng Dear Vanet. Nasa huling episode na po tayo ng Valentine special natin. Kaya naman konting recap lang sa ating napag-usapan last Friday. So napag-usapan natin last Friday yung different kinds of love and stages nito. Nalaman din natin na ang love ay not limited to those romantic relationships but also to your friends, family, love for others at syempre yung love mo para sa iyong sarili. Ngayong episode, magkakaroon lamang tayo ng wrap-up sa ating mga napag-usapan sa last 2 episodes ng ating programa. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko munang batiin ang ating directors. Okay, Director 4, Junicio Alvendia at Director 3, Joel Dator at pati na rin yung mga ating mga division chief at section head. And syempre, good afternoon din po sa ating security force at utility workers. Bukod dito, tatawagin ko muna ang aking co-host for today, si Colleen, para bumate. Ayan. Ayan, good afternoon po mga Karadyo Agri. Ayan, it's the last day of Feb-Ibig. Diba? Literal na Feb 28 na. Yes, Ganun-ganun lang last day. dumaan yung February, Colleen. And mapapansin nyo po wala si Ma'am Badet ngayong araw dahil naka-travel siya. So, ingat po dyan, Ma'am Badet. Ayan, shout out kay Yes, mamimiss natin siya for today's episode. Yes. Ayan, so, umpisahan na natin. So, for our Dear Vanet, huling hirit sa Feb-Ibig. Ngayong episode sa Dear Vanet, huling hirit Feb-Ibig, ito yung closing episode natin. So, parang ito yung pinaka-wrap up kung tatabagin natin. Kasi, syempre, yun nga, last day na ng February. And more on sharing and wrap up lang tayo doon nga sa previous 2 episodes na nangyari. And, ayun, yung last day, ano ba yung mga thoughts natin in the last day of Feb-Ibig? Ayan. So, to start our discussion, balikan lang natin yung una nating episode, which is yung How Filipino Celebrates Valentine's in Traditional and Modern Times. So, dito, yung highlight ng ating discussion ay yung comparison ng Pinoy Valentine's celebration. Una nung traditional, yan, may mga harana, mga love letters, saka flowers at panliligaw. Tapos yun, makikita din natin yung traditional times, 'di ba? Yung effort, 'di ba? Effort kung effort. Effort. Diba? Yun yung parang napag-usapan natin na sobrang laki. Yun yung para bang significant difference nila, no? Kasi syempre nga naman sa traditional times, napaka-limited yung resources. 'Di ba? Wala pang mga technological advancement. Hindi katulad 'di ba nung modern times ngayong era natin na talaga namang ang dami. Magse-search ka lang sa internet, andyan na lahat. 'Di ba? May keyword ka lang. Oo, 'di ba? Meron kang efforts na pagpapadala. Tsaka ang daming mga ideas na nagpa-pop up. Tapos, kunyari parang inspiration in parang Valentine's, mga ganun. Ang dami ng Pati mag-a-appear. messages. Yes. Hindi ka magaling sa words, pwede ka mag-search. Diba? Oo, yan. Ang daming Diba? paraan in modern times. Kaso nung traditional times, yun nga, very limited. Kaya talagang nakikita natin yung intention or yung purpose ng tao doon sa traditional times. Kasi nga, yung human connection, human interaction, andun kasi very limited. Ikaw talaga'y pupunta, manliligaw. Iba yung Yes. level of effort ng traditional. For example, nga yung guy towards sa kanyang nililigawan. Ayan, any thoughts or idea ko rin about Yun. doon? Actually, na-enjoy ko yung episode natin na yun, ate. Diba Kasi yung sobrang pinakauna? dami natin na pag-compare. Na parang, dati diba harana talaga siya na kailangan nandun ka. Oo, pupuntahan no, mo sa talagang more on ikaw talaga lahat. Oo, ikaw lahat. Tapos, parang collective effort siya kung kasama mo yung friends mo na, di ba, manliligaw, parang collective effort yung lahat, not unlike yung modern times. Ang daming resources. Oo, Pwede kang magdala. sobra, andyan na lahat eh. Kumbaga minsan, pera na lang yung kulang. Pera na Parang talaga, ganun oo. yung mga ano eh. Ayan, so, Ayan, ayan. oo. Tapos,
Sa modern times, ano naman yung take mo doon, Colleen? Sa modern times kasi, 'di ba parang yun na pag-usapan natin na ate, parang very evolving talaga siya yearly, may bagong trend. Ang daming trend na sinusundan. Oo. Tapos parang yung resort, yun nga sabi mo kanina, parang money na lang din talaga ngayon yung parang kulang, nagiging kulang dun sa effort na ipapakita ng Oo. isang guy. And kahit LDR, 'di ba marami ding LDR din. Parang madami ding nakakapagpadala ng kanilang efforts. Due to Ayan. ang So, resources. magbabasa lang tayo ng mga comments Yes. ng ating mga dear listeners for this afternoon. Kay Sir Devin Carl Padilla Sagon, shout out daw kay PJ Vance. Nako, Ayan, kahit busy wala, na action po si Ma'am kahit Vance wala today. talagang maraming fans si Ma'am Yes, Vance. oo, dahil fans Diba? niya. Tapos si Vina Palyar, pa-shout out po. Hello. Shout out, Ate V! Yes, good afternoon po sa inyo Layo na ni nakikinig Ate V, ngayon. no? Di ba? Ang layo. Diba? Okay, so time check po muna tayo. Ang oras natin for today ay 2:15 na ng hapon. So, oras, para sa mga dear listeners natin gustong mag-share ng ating, or kanilang kwento ng pag-asa, kwento ng pag-ibig o karanasan na talaga namang kapupulutan ng aral, mag-message lamang sa Radyo Agri 90.1 or 90.1 Filmec Facebook page. Ayan. So, narito ang 3 easy steps kung paano magpadala ng inyong kwento. Ayan, Ayan, i-flash. i-flash sa ating screen. Yan, yung mga 3 easy steps. The 3 Ayan. easy steps. Ayan, medyo Ayan. na-delay lang ng Na-delay lang kaunti. At dyan, dear listeners, makikita nyo paano ba magpadala sa amin ng mensahe. Yan. So, send na kayo, dear listeners, malay mo kwento mo na yung mapapakinggan or mapapanood natin dito sa Dear Vane. Pwedeng ikaw rin mismo yung pumunta at magbahagi ng iyong kwento live dito sa ating programa. I-message lang ang Radyo Agri 90.1 Facebook page para sa assistance. And also, we can Yes. also receive your shout-outs and messages Diba? through May text. bago na Ayan, may ulit. bago. Mga ka-Radyo Agri, just text us your greetings or your messages sa 0962-119-7445. Ayan. Yes. Ulitin lang natin. Ulitin, yes. 0962-119-7445. Yan. Naway, dear listeners, na i-jot down nyo kung ano yung Yes. number And ng we will be Radyo uploading din Agri. mga ka-Radyo Agri sa Yes, ating para Facebook updated page. kayo. Ayan, kung gusto nyo magpadala ng mensahe, kung mahina man yung signal nyo sa internet, Yes. di ba? Meron kaming number na pa pwede yung You can pagsendan. text or call us if you have inquiries kung gusto niyo magpunta Diba? dito. Or mag-share yun, ng i-share mo yung stories mo through text Yes. message, ganun. or call. Diba? Ayan, going back sa ating discussion. Yan, okay, in the modern times naman, nakita natin yung pagbabago. Yun nga sabi natin kanina dahil 'di ba, mas marami na yung resources dahil sa technological advancement, no? Mas nagiging creative yung mga Pinoy sa kanilang celebration. Ang dami nilang naiisip, 'di ba? Lalo sa mga social media platforms, ang dami ng simple man, bongga, andyan iba-iba. May variation na tayong nakikita. So yun, sa ating unang episode, nabanggit nga natin, in modern times, more on material things. Di ba, ang dami nating mga survey. Siguro mga 3 ata yun, kung hindi ako Yes. nagkakamali. Oo, yung binasa nating survey. Oo, di ba? Na talagang lumalabas doon na more on money. Hindi naman dependent na talaga, pero more More on, money. di ba? Tapos material things which also comes from Oo, money. na doon makikita natin, Kulina, siguro practicality Yes. yung tinitignan na ng mga Pinoy kasi syempre 'di ba mataas na rin yung mga bilihin. Oo, Ngayon di ba yung marami inflation. Marami din natin na parang factors. practical gifts Oo. yung sinuchoose nilang ibigay ng Valentine's Day. Oo. Ayan. 'Di ba? Ayan, so bukod dito, pwede din yung mga gifts and clothing, 'di ba? Nalaman din natin na acts of service yung approved as love language ng mga Pinoy. Na kung saan itong acts of service ay rooted sa traditional Filipino concept na paglilingkod, Yes, 'di ba? oo. Doon nga natin nabanggit na parang kapag sa panliligaw din, 'di ba? 'Yon, nakikisama ka Yes, nga, nakikisama. 'di ba? Sa pamilya nung nililigawan mo para mapalapit ka, which is ayun pala may tradition
traditional touch pa din. Yes, oo. Kahit na in the modern times, di ba? Meron pa rin. Parang, kumbaga, may convergence yung traditional and modern times. Pero parang, di ba Ate Van, parang napag-usapan natin sa episode na to, nagkakatalo lang talaga tayo sa intent. Oo, O, diba? yun Yung intention ng intention. isang tao. Kasi yung efforts, yung parang collective gifts na inaibigay niya is madali naman actually ibigay. It's a matter of how much you love that person, yung intention mo in giving that. Diba? Parang doon nagva-vary. Oo, yung sincerity, diba? Yes, Yung authenticity ng iyong intention sa taong nililigawan mo. Ayan. So, moving on. Dun sa last episode naman natin, last Friday lang, yung natalakay naman natin, yung ang dami-daming pag-ibig. 8 uri ng ang dami. pag-ibig. Sobrang Saan ka pa tagal. doon? Kulang yung 1 hour. Oo, natin, diba? more than an hour yung discussion natin kasi sobrang dami, Kasi doon nakita natin na hindi pala talaga romantic relationship lang yung meron tayo. Meron din, yun nga, sa friends, family, sa love, sa love for the self, diba? Yung sa sarili mo, Self-love. diba? Yan. Okay, balikan lang natin, review Kasi natin, nag-enjoy talaga diba? kami sa topic na to. So, recap lang ng konti. So, una nga doon, yun yung eros, erotic or passionate love. Diba, ito yung uri ng pag-ibig na talagang nakafocus sa physical or sexually attractive towards sa isang tao. Diba, more on physical to? Yung Yes. parang mas mababaw lang, kumbaga na pag-ibig. Mababaw yung pinanghuhugutan itong type of love. Pa siya yung malalim. Mm-mm. Ayan. So, next ay yung philia or love of friends and equals. Ayan. Anong thought mo dito, Colleen? Ayan. So, sabi dito, ito yung love of good friendship. Ito yung uri ng love na good for your health. Ayan. Diba? Dahil mayroon Nabanggit itong natin touch yan. mula sa dear mga mahal listeners. natin sa buhay. Ang tagal natin itong pinag-usapan Diba? last week actually. Oo. Kasi yung philia, ito yung, di ba, pinag-usapan natin na yung pinaka nakakasakit type of love din. Kasi iba yung level of love pag philia. Kasi iba yung friends. Oo, iba din yung friends. Iba yung atake ng pagmamahal. Attachment. Oo, natin sa galing sa kaibigan. And yun nga, na-note mo nga din, di ba? Na-note natin last episode na good for the health. Yun yung Yes. nakakapagpababa siya ng blood Blood pressure. pressure. Oo, Diba? At ito saka yung yun. kumbaga, ito yung ginagamit din natin para makaget through in times of challenges, Yes. hard times. Diba na-discuss din natin yun na talagang, kunwari, yun na lang sa setting ng magkakaibigan. Pag yung isa nasa, kunwari, dumadaan siya sa mga hard times niya, andun yung fellow friends niya to comfort her or him, diba? Para malagpasan niya yung, kunyari, dark times or challenging times. Sila diba? din yung kapag, for example, na-frustrate ka in the middle of the day. Parang una mo maisip na pagrantan mo yung friends mo, O, diba, mga Parang- comfort zones, Oo, comfort people, person mo sila, or oo. person, diba? Parang kapag sa kanila mo na-irant, okay na O, ako. diba? Yung talagang gusto mo lang ilabas. Tsaka, tiwala ka kasi na Yes. talagang walang lalabas, lalo yung mga secrets mo, Yes. diba? Yung mga comfort people. Saka pag kahit anong pagod mo, pag sila yung kasama mo at dumaldal kayo, di ba yung pag magkakasama ka, Oo, wala parang yung ang pagod gaan na yun. lang, no? Parang Nakaka-happy. ang tagal ng araw, pero kapag kayo nagkakasama, ang bilis-bilis. Parang ganon. Tas Yes. happy memories, And ganyan. ganyan sabi mo Ate Bani kanina, iba yung level of trust kapag friends. Oo, Kaya diba? din, ito yung napag-usapan natin na ibang klase ng heartbreak. Oo. Kapag ito yung... Iba siya sa romantic eh. Masakit din siya Masakit actually. Lalo ngayon nga yung sa betrayal. Yun nga, kapag doon na pumasok talagang yun na parang sa ano yung sa baso, 'di ba? Sabi nga nila na kapag nabasag mo yun tapos nabuo, may lamat na. So Yes. ibig sabihin ganun din yung trust sa Yes. friendship, 'di ba? Yung betrayal and all. And third naman yung storge nga, love of parents for their children. Yan, yung pagmamahal ng mga magulang sa kanilang anak. Unconditional love. Diba? Iba naman yung parents talaga pag bigay kung bigay sa Yung anak. mga, may times na hindi mo na maintindihan saan pa nila nahuhugot yung pagmamahal na Oo, yun. Di ba may mga super ganun pure. pagkakataon? Oo, talaga Parang, naman. hirap na hirap ka na, pero di ba? Ginagawan mo talaga ng paraan para lang maitaguyod, Yes, 'di ba? Yun yung ganong pagmamahal, yun sa storge. Tapos yung agape naman, love of mankind. Ito naman yung love of the Christian God for men and the love of man for God. Ito naman ay yung unconditional love, highest form of love daw. And talaga yung selfless dito din pumapasok, yung talagang wala kang Pinipili.
Oo. Tsaka yung para bang wala kang hinihintay na kapalit. Tama. Oo, 'Di ba? Yung oo. parang ganon, gumagawa ka lang kasi gusto mong tumulong, 'di ba? One of the purest forms of love for me. Oo, ganon yung agape. So next naman yung ludus or yung playful love. Ito yung puppy love na tinawag Oo, natin yung last happy episode. crush, 'di ba? Yung Yes. crush lang. Ganon, Pampahappy lang. super exciting. Yung talagang mga more on elementary or high school Oo, thing. ayan. Excitement, Ayan. crush sa isang tao. Ayan. 'Di ba? Siya si ludus or Unang playful pagkakakilala love. nyo, ito yung parang medyo nakakaganon pa ng konti. Oo, very Diba? happy lang. Wala namang seryoso or malalim na relationship. Wala lang, pag nakita mo si Kasi pinaka crush, nakaka-enjoy happy. to di ba? Oo, Pag di ba? mga high school. Kasi walang commitment, walang selosan na, Basta dumaan lang, masaya ka na, masaya ganun. ka na, very casual and mababaw na pag-ibig lang. Then next, yung pragma or long-lasting love, characterized ng patience and tolerance. Dito nga na-discuss natin, no, last episode na parang ito yung sa mga married couple Yes, long-term. or yung mga long-term relationship na kung saan talagang parang yung, sabi nga dito, yung endured and na-test sila through times, 'di ba? Ups and downs, yung mga journey nila together and yung talagang necessary And adjustment. yung choice nila to stay. Ito yun. Oo, yun. Usapan natin last. 'Di ba? Yung talagang ang daming kinompromise para lang mag-work kayong dalawa. Adjustments. Pero ayan. 'di ba yung sabi lang din ni Ma'am Bads last time, may hangganan yung adjustments. Oo, kailangan. Pero ito yung type of love na parang yung hindi lahat makakaintindi bakit siya nagstay, Yes. bakit Oo. kayo forgiving sa Na isa't parang isa. sila lang talaga din yung nakakaalam bakit. Para mag-work sila, 'di ba? Parang ito yung choice. Choice mo to. Choice mo talaga. Kasi mahirap yan, lalo yung long term. Kasi hindi naman yung parang, yun nga, yung sa katulad ng ibang love na mababaw. Kasi ito yung parang pa-commitment na yun. Syempre, matagal na kayo. So, doon lumalabas na yung, ano yung ayaw nyo sa isa't isa. Ganito May pala nasasabi siya. ka na. Oo. Oo. Ganito pala siya pag ano. 'Di ba? Kayo kailangan talaga may mag-a-adjust. Kayo talaga parehas, Dedication hindi mo lang sa yung partner. isa, oo. Pero at the same time, yun nga, i-take note din natin yung kahalagahan ng setting boundaries. Boundaries, Kahit oo. matagal na kayo, or kahit kilala nyo ng lubos yung isa't isa, talagang boundaries ay boundaries. Dito na yung, di ba, Respeto. yung sabi niyo na parang, hindi ka na araw-araw natutuwa dun Oh, sa di ba? kasama mo. Kasi nakikilala mo na siya, Oo. yung very, niya, tawag na dito, pagkatao niya, yung personality niya, na napaka-raw. Hindi lahat gusto mo. Oo, Pero yung you have parang yung choice mo nga na magstay. Diba? Oo, ganun siya nag-work yung pragma. And yung fill out, yan naman, love of the self. Ito Ayan. nga yung sinasabi natin, no, na yung concept ng self-love ay hindi pala nagmula ngayong era lang. Yes. Sa Oo, modern matagal na times. pala Diba? siya. Sa ancient Greek, ayan, andyan na yung concept, dear listeners, ng self-love. Na the thought that loving yourself meant you Ayan, had a Colleen. wider capacity to love others. Oh, diba? Yan nga, parang nagre-reflect din Ito yung sinasabi natin na parang kapag kaya mong mahalin ang sarili mo, mas madali kang magmamahal ng iba. Oo, kasi you cannot give what you don't have. Kung hindi mo Oo, tama. mahal, 'di ba? Kung hindi mo mahal yung sarili mo, paano ka magmamahal ng iba? Oo. Tsaka yung kasi, yung sa love, madali yan ma-detect kung totoo or hindi totoo. 'Di ba? May para ka bang guts ba yun or instinct Guts, na, oo. 'di ba? Parang totoo ba Wait to? Or, lang, parang, oo, oo, di ba? diba? Nag-hold back ka. Kasi naaano mo nasisense mo, kumbaga, kung sincere yung intention niya and love na ipinapakita niya sa'yo. Pero yun nga, parang mahabang process kasi yung self-love, di ba? Parang mayroon tayong isang episode atin Oo. na about self-love. Na Oo, parang mahaba yan. maano siya, may healing. Oo, tapos may meron- stages, yes, kumbaga. May stages din talaga. And mahabang proseso siya. And it's okay. Oo. Kung di ba, kung buong Feb-ibig na to, ang pinili mo lang ay self-love. 'Di ba? Naalala ko nga din sa isang episode ng Morning Kwentuhan, dear listeners, kung Oo. nakatuto kayo, 'di ba, ang topic nila last lang ay yung self-love, Self-love. 'di ba? Kahit 'di ba doon na na hindi talaga naman kailangan na lahat ng tao ay into relationship. Yes. Kung hindi pa nga sila with handa. Miss Rosha ba? With Ganda ng Miss episode Rosha, na. 'di ba? Kasi hindi naman yung love lang sa isang tao yung kukumpleto sa iyo, Oo. 'di ba? Ang dami-daming
pwede. Oo. Diba? Parang, di ba sabi nga nila, hanap ka ng love galing sa ibang tao. Mm-mm. You have to check first, do you love yourself? Oo, lagi talagang magsisimula sa sarili mo. mo. Di ba? Wag mo na yung parang lalabas ka muna, hahanapin mo sa iba. Yung pala, hindi mo na-check. Yung pagmamahal mo pala yung sa sarili mo yung kulang. Tapos, di ba parang sinasabi nga iba yung energy ng alam mong mahal niya ang sarili niya. Oo, parang ano dali siya, niyang lapitan, unbothered na siya unbothered, sa ang dali mga niyang maging friend. negativity around him or her. Talagang may strong character na Yes. siya. And iba ang glow. Oo, iba Iba din. ang glow naman Oo. sa self-love. Diba? In Yung fairness positive na talagang nag-radiate. Yes. Diba, You nakikita mo radiate good energy. Oo. Diba, ang fresh mo. Diba? ang glow Na ang mo. sarap lang samahan siya kasi pati ikaw, nahahawa ka ng Oo, positivity. Oo, tapos yung mga mantra niya for self-love. Diba? Oo nga, no, sige Oh, ako din. diba nakaka-attract ka pa ng Yes. positive energy sa kanya, yung aura niya. Ayan. So, kabaliktaran naman yung panghuli, yung mania or obsessive love. Ano ba ito, Colleen? Yung mania. Ayan. So, this often involves feelings of codependency or feeling that another person will heal and complete you. Oh, diba? Yung obsessive love, ito yung dapat kabaliktaran. natin iwasan. Iwasan Oo. talaga. Kasi masyado ka na, yun nga, dependent Ito yung sa toxic, tao. di ba? Oo, na, yun. ano nila, Na bad for the health. ang dami, yes, very bad for the health. Ito yung ang daming factors na hindi natin alam. May obsessive love pala, Oo. katulad ng manipulation, gaslighting, love bombing, na Diba? love Marami bombing yung nating pinaka minsan example. mahirap na I-detect, ganun. parang, i-detect kasi parang hindi mo siya maa-accept na Mm-mm. parang kasi ang dami mo nakikita na parang for you ay acts of love pero hindi Oo, mo alam hindi may naman love bombing pala. and manipulation Oo. pala. So, ayan. Ito yung dapat medyo maging aware yung mga karadya Oo, natin. tsaka din, parang yun nga, dahil nga toxic na siya, kasi para bang ang nasa isip ng tao na nasa ganitong sitwasyon or uri ng love, wala na siyang hope, kundi yung tao na yun. Oo. Diba? Wala nang self-growth. Yes, Wala nang parang hindi na niya self-love. alam kung paano ang life without that person. Oo, hindi naman parang, diba, parang mali pa ganun. Which is very unhealthy. Oo. Unhealthy siya. Parang nakukonsume ka na nung love na yon, na imbis na parang ituon mo yung energy and love na yon sa mas mabuting bagay. Ayan. So, next naman nating pag-uusapan yung stages of love. So, di ba napag-usapan natin, Colleen, last episode, yung 3 uri or Yes. stages, ng love. So, una na nga dyan, yung stage 1 or falling in love. Ito ay yung parang more on mababaw na Yes. side. Yung talagang lang, parang sa yung happy crush. Wala Oo, pang yung parang masyadong masaya ka involved na lang kapag feelings, naisip mo, ang saya commitment. lang. Oo. O, diba? Parang lang, elementary or high school ka lang. Medyo napapaisip ka, ganun. Isip mo siya. Ayun, diba yun? Oo. Yun yung falling in love. Diba? And then yung stage 2, yung getting to the good part. Ayan, ito na yung para bang nakikilala mo na kung sino siya. 'Di ba yung una talagang ang babaw lang, Oo, ganon. oo. Wala pa Lahat masyadong ng- involved lahat ng na. gawin niyo parang ang saya mo. Oo, masaya pa lang. Kasi hindi mo pa siya kilala Kung ano yung nakikita mo pag magkasama kayo, yun pa lang, hanggang Oo, dun pa hanggang lang. dun ka pa lang. Pero kapag pumasok na yung stage 2, getting to the good part, ayan na, nakikilala mo na siya. In a deeper aspect. Ayun, na. for who they are, sabi niya nga, 'di ba? At ito yung nga din na parang wag mong babaguhin. Kung sino siya talaga, yun siya. Kasi nga 'di ba, nabanggit din dito na yung mga tao daw na successful sa pag-ibig, ito yung talaga na hindi nila binagbago yung partner nila, Oo, kundi tama. tinatanggap nila Yes. Ang dami kung sino kong talaga. nakikitang ganyan. O 'di ba? Oo, na parang dapat daw kasi you accept muna kung sino siya. Kasi if you're trying to change daw yung person na kung sino, parang if you have a partner, tas you're trying to change him or her into someone else, ibig sabihin, she's not for you or he's not for diba? you. Para lang Kasi- mag-fit doon sa ideal Ideal. partner mo, diba? So, yun, guys. Which is wrong. Dapat, diba, kung if you're trying to change him or her, baka hindi talaga siya yung para sa'yo, Oo. diba? Kasi you're not supposed to ask them Parang to blindsided change. ka lang na siya yun, pero hindi pala. Hindi pala, oo. Oo. Kasi binago mo siya diba? Oo. Parang ganun. Ayon sa kagustuhan mo, pero hindi pala siya talaga yun. Oo. And ang hirap nun, Yes. lalo sa magkarelasyon. And then next, yung stage 3, creating an attachment. Ito na nga kumbaga yung parang extreme na. Kasi andito na yung commitment, yung talagang Dedicated ka na sa partner. Oo, yung talagang kumbaga
kilala mo na siya, na-enjoy niyo na yung company ng bawat isa. Tapos parang, ano lang, kahit simple hanggang malaking gawain, alam niyo, nakikilala niyo yung isa't isa, nag-create kayo. Yun yung parang kitang doon, nag-create sila ng memories, more connection sa isa't isa. Dito din yung part, di ba ate, na parang kino-consider mo na siya sa iba mong mga decision. Yes, Kasi attached ka na eh. Oo. So parang, Nako-compromise na yung sa'yo. Para lang mabigay mo din yung pangangailangan yung niya. necessary adjustments. Nag-meet kayo halfway. Nag-meet kayo halfway. Oo, na parang, totoo wait yun. lang, if pinili ko tong decision na to, di ba parang nakasama na siya sa decision mo eh. Ganun. Palagi. Yung parang second nature mo na yun na hindi lang sarili mo. Kasi may partner ako. Kaya iisipin ko rin. Parang nagiging selfless ka na. And dito rin Kulin pumapasok, di ba, yung once na nasira yung attachment na nabuo. Parang, yun nga, naghiwalay kayo, for example, di ba? Kahit na naghiwalay kayo, dala-dala mo yung bagay or Yung aral. cause. Oo, yung aral din na nakuha mo sa tao na hindi ikaw magiging ikaw kung Hindi hindi nangyari. oo, kayo mismo na nasa relasyon. Oo. 'Di ba? Kaya nga yung nabanggit ko last time yung sa mga artista nga, 'di ba? Na kahit maghiwalay sila, may something na nakuha niya through that relationship. Naging ganun siya dahil sa relasyon nila. There's something pagsasama to be nila. grateful for. Oo, Kahit di kayo diba? nag-work Oo. or nagkaroon man kayo ng malaking issue. Oo, diba? and I think, ano yun eh, maturity rin yun, Yes. na hindi mo na kailangan pang dumaan sa negative, parang light. Talagang parang, yun nga, more on grateful ka. Meron din kasi naman, di ba, mga person parang pag naghiwalay, Mm-mm. wala kang masasabing maganda. Oo. Which is very toxic kasi and unfair to the person na Tsaka ang bigat nun na, You're magdala talking ka ng about, ganun oo. araw-araw. Nagre-reflect din kasi sa atin, di ba? oh, and shows Sa maturity taong- na parang oo. okay ka. Oo. Alam mo yung kung ano yung nag-gain mo from that argument or from that Oo. breakup, 'di ba? Huwag ka nang magdala ng negative kasi Oo. hindi siya nakakaano. Mabigat siya sa loob. And nagraradiate din kasi yun. Katulad nga ng sabi natin kanina, no? Positive, nagraradiate. Same din with negative energy. Oo, iba. Oo. Ang aura ng Actually, nega. parang mas malakas pa nga makahawa pag negative Nega, eh. oo. Kaya yun, mas maganda na, yun, parang dito nga na kahit na hiwalay na kayo, baunin na lang yung good memories or connection. Ayan, oras po natin ay 2:35 na ng diba? hapon. Napakabilis ng ating oras. Ngayon nga ay Biyernes na, talagang huling araw na ng Feb-ibig. Napakabilis Kulin, ano? Oo, kung gaano Diba? katagal matapos yung January. Yung January, ganon sabi nga kabilis nila ang ng Feb. 42. Pero Diba? ngayon, di ba? January, Parang ay Feb 28. Valentine's Day lang nung nakaraan, di ba? Nagpahuway lang tayo dito nung diba? nakaraan. Tapos Sa biglang, Filmex. tapos na ang Diba? Feb. March 1 na bukas. Ayan. So, para nga sa mga dear listeners natin gustong mag-share ng kanilang kwento ng pag-asa, kwento ng pag-ibig o karanasan at kapupulutan ng aral, mag-message lamang sa Radyo Agri 90.1 Filmec Facebook page. Ayan. So, na-i-flash nga natin kanina no, yung 3 easy steps. So, sana dear listeners na take note nyo kung papaano yan. And send na kayo, dear listeners, malay mo kwento mo na ang mapapanood or mapapakinggan dito sa Dear Bane. Also, yung number ulit, ulitin natin. You go. can text or call us. Aside from our Facebook page, if you yes. don't have the means na mag-internet, Yes, but you oo. have the means to text us, pwede nyo po kaming i-text or call through 0962-119-7445. Ayan. I-repeat mo nga, Colleen. Para baka One hindi more napag- time, mga Yan. Karadyo Agri. You can text or call us at 0962-119-7445. Ayan, dumadami na yung means, Yes. dear listeners, kung papaano nyo kami ma-reach out at ipadala yung mga kwento nyo na talaga namang kapupulutan ng aral ng dear listeners. And soon enough, Ate Van, i-ano na lang natin na we can also do phone patching. Yes, Ayan. Dito oo. sa Dear Van, Wino-work pwede on na kayong namin yan. tumawag. Oo, we're Diba? working on it, mga Karadyo Agri. Kaya na, talagang sa lahat ng media channel, Oo. 'di ba? we're trying to reach Oo. you as wide as possible, di ba? Kung Yes. gusto nyo na parang
ko-call kayo Oo, na to mas share. convenient Oo, sa diba? ating dear listeners. Gagawin po namin We'll give you a yun. segment for your call. Ayan. Oo, Malapit na diba? malapit Hindi na man yan. ikaw makapunta dito dahil nasa malayong lugar ka. Hindi problema yan. Na ang dear signal, listeners. hindi pa rin problema. Oo, mga may karadyo. text message. Ayan, kung pwede ka naman, pwede kang pumunta dito live at i-share ang iyong kwento. Ayan, so nasan na nga ba tayo? Ayan, so yun na nga yung last 2 episodes ng ating program. Dumaan tayo sa paano ba mag-celebrate ng Valentine's yung mga Pinoy, traditional and modern times. Then yung last episode, last Friday, ito naman yung different kinds of love, which is yung 8 na kadidiscuss lang natin, as well as yung stages, yung tatlo. Ayan. Pero maiba naman, syempre, ayan. Tatanungin kita, Colin, ano ba yung tingin mo sa Feb-ibig since last day na nga ng February ngayon at maghe-hello March na tayo and goodbye February. Dati kasi, di ba, pag narinig natin yung Feb-ibig, parang, parang partner yan eh, ganun, parang your love for others, ganun. Pero di ba, dahil nga ang dami nating napag-usapan throughout this Feb-ibig na parang season natin, ang dami parang types of love and there's so many ways to fall in love. Hindi lang yung through your partner, hindi lang romantic relationships, di ba? There's so much more na you can appreciate love with friends, self-love, di ba? Yung parents' love, ang dami nating pwedeng pagkuhanan ng pagmamahal. Ayan, hindi lamang sa romantic partners. Ayan. So, may nag-comment sa ating comment section ngayon. Si Miss Mary Ann Gonzalez. Hello po. Hello po, sabi niya. Hello, good afternoon. Thank you po sa pakikinig at panonood ng ating live for today. Yan, para naman sa akin, ang Feb-ibig, parang yung parang love talaga yung nagpapaikot sa mundo. Yes, Hindi, parang yun yung kasangkapan talaga na parang yun muna yung main ingredient, tapos susunod na lang yung iba. Parang ganon. Kaya nga ang dami niyang forms. Yes, diba? ang daming nagmumula sa pagmamahal na, diba? Parang acts of kindness, diba? diba? Sa Ang love nun is languages. because you're full of love. That's why you can be kind to other people. Diba parang ganon? Tsaka ang dami ngang nag-e-evolve. Yun nga, yung pag-ibig, hindi lang para sa sarili. Pwede mo rin siyang ibigay sa kaibigan mo, sa pamilya mo, at sa ibang tao. Ayan, si Dr. Love nag-comment. Hello, Ate Vane. Happy listening mula dito sa Biosafety and Environment Laboratory ng PCC as always. Ayan, Dr. Love. Thank you so Siya talaga much. avid Very listener from the start hanggang ngayon. Talagang, hindi lang sa Dear Vane, consistent siya sa lahat ng Radyo Agri programs natin. Kaya, thank you so much po, Dr. Love. Thank you so much for all the love you're giving us, diba? Yes, totoo yan. And, okay, so yun nga, napag-usapan nga natin na talagang love ay napaka-importante niyan. Yes, Hindi siya very talaga important. mawawala sa lahat ng bagay. Kasi, yun, kapag ginawa mo rin yung isang bagay na, yun, parang, may love na kasama, talagang, positive yung magiging result. Di ba parang sabi nga nila, kahit sa pagluluto, if you're full of love, di ba parang iba daw ang parang taste, ganun. Parang ganun lang din yung mga karadyo. Positive. If you do things with love, di ba? Parang Diba? iba yung outcome niya, magaan siya sa Pakiramdam feeling. sa loob. And ang dami mong nahahawa. Yun nga yung para bang namamagnet ba? Yung ganun. Parang, Nahahawa. di ba iba yung pag may pumasok na isang tao sa room full of people na alam mong puno siya ng pagmamahal, very positive siya. Ang daling mahawa ng mga kasama mo and ang dali niyong sasaya. Tsaka, dear listeners, take note natin na hindi lang sa Valentine's Day talaga ang love. So, every day, ipadama natin yan sa pamilya natin, sa sarili natin, sa mga mahal natin sa buhay, at sa mga kaibigan natin, di ba? Di ba parang February we celebrate love. Pero we should practice loving other people every day. Loving At saka, yourself. aside from love, rin natin yung gratitude. Yes. Diba? Simple man yan o malaking bagay, kailangan nating magpasalamat. Diba? At may natatanggap tayong tunay na pag-ibig. And diba? your efforts. Yes. Di ba parang hindi lang dapat February or Valentine's Day nag-effort to those people na you love. Dapat the whole entire year. Every day dapat tayo Ayan. Sineselebrate. Ayan. dahil
Sabi ni Dr. Ayan, kay Dr. Love, dahil sa pagmamahal, kahit minsan hindi ka mahal-mahal, minamahal ka pa rin. Ayan. Tama naman, May hugot diba? si Dr. Oo, may Love hugot. doon. Pero in fairness Oo. naman po, di ba, ang daming mga karadyo agree natin ang parang nafe-feel nila na parang am I worth loving? Oo. Di ba, kamahal-mahal pa ako. Pero di ba, there will always be someone na Mm-mm. kayang mahalin ka. Handa. Na mahalin ka kung sino ka. Oo, handa na Handa kang hindi ka mahalin. babaguhin. Oo, tama, na hindi ka babaguhin. Diba? Oo. Yan yun, dear listeners, ano. And napaka-rare, sabi nga nila, na makatagpo or makahanap ng ganong klaseng pag-ibig. Kaya nga sabi nila, once na tagpuan mo na yon, ay wag mo nang pakawalan. Diba? And Sabi it's nga not nila. always from your partner. Yes. Meron oo, din naman sa minsan ibang friends, parang bagay. di ba feeling mo Or weird tao. ka. Mm-mm. Pero hindi mo alam na meron ka palang makaka-vibe Oo. na as weird Tapos as magja-jive you. kayo, Oo, at no? mamahalin niyo isa't isa talaga. Sa kung nakita mo yung pag-ibig na yun, lahat ay natural. Oo, Walang pinipuwersa. walang. Diba? Yun Ang yung tipong ganda kahit ng hindi ganong kayo mag-usap pag-ibig. ng matagal. Oo. Alam mong mahal mo yung tao din at pag Mm-mm. nagkita kayo. Ayan. Ayan, diba? Anonymous. Ayan, from Anonymous ulit. Kaya Go, Colleen. sobrang hirap sagutin ng tanong na bakit mahal mo ang isang tao. Oo nga. Ang hirap Mga naman. karadyo, di ba binabasa Parang po ako? madali pero mahirap sagutin. Oo, may nabasa po ako na Ayan, if go, someone Colleen. asks na parang, bakit mo siya mahal? And ang dami niyang nasabi. Mag-isip ka daw. Kasi di ba Oo. parang minsan, ang hirap mong i-explain bakit mo ba mahal ang isang tao. Because it's pure love eh. Wala siyang, mahal ko siya dahil. Oo. Hindi ba hindi dapat ganun? Oo, diba? Na dahil ganito siya, ganito siya, Oo. ganito. Hindi dapat ganun. Parang, oo, tama nga, no? Ang galing Pero, talaga ng oo, anonymous pero writer minsan natin. talaga, pag mahal mo, parang wala na talagang explanation eh. Oo, Basta wala. love ko lang siya. Oo. And you're lost for words. Oo, Bakit nga yun, ba? oo. Diba? Speechless ka rin, di mo rin maipaliwanag, parang ang nako-caught off guard ka pa kapag kunwari tinatanong. Yan, Ayan. na-experience nyo ba yun, dear listeners? Meron din pong sabi pa si Dr. Ayan. Love. Kidding aside, ang love talaga in any form, in action, saying I love you and etc. Pag nagmahal, good vibes lagi. Oh, diba? Diba? Thanks sa compliment from sign in to sign off. Nakasubaybay. Asahan ang laging pagsuporta. Inaabangan Thank you ko lagi po. ang mga program. Thank you so Thank much you po, po. Dr. Love. And Yeah. also, Full of pagbati, love. shoutout na rin po sa kanilang mga OJT from Aklan State University. Thank you po. Ayan. Sabi ng anonymous Anonymous writer ulit. natin, pag mahal mo ang isang tao, walang exact reason. Basta mahal kita. Tapos, Wala na. wala na. Kasi mahal mo talaga Yun siya. na yun. diba? Tapos. Oo. Tapos. Hindi tapos. Sorry, anonymous writer. Hindi na agad. Hindi namin Oo. na-gets agad. Sorry. Diba? Tama naman talaga. Kasi yung bakit mahal mo yung isang tao, ang hirap talaga sagutin eh. Mm-mm. Parang madali siya, pero kung internalize mo yung question, bakit nga ba? Bakit nga ba? Diba, Diba? mapapatanong ka rin eh. Ayun. Diba? So, ay, talaga Parang naman. nakaka-happy yung ganitong Oo. usapan. Diba? Pero totoo naman din kasi parang sometimes minsan hindi mo din na-realize na love pala yun. Acts of love na Oo. pala yun eh. And without you realizing. Kasi nga, parang hirap namang i-explain bakit mo ba mahal ang isang tao. Oo, true. Tama ka dyan. And to wrap up, we are down to the last day of Feb-Ibig and I hope na naging makabuluhan itong month na to para sa inyo. Single ka man, taken, o kahit ano pa yung relationship status mo this love month, this can be a reminder na love exists in different forms and be thankful to experience the genuine love that comes from ourselves, friends, and family. Yan, maraming salamat sa pagsama at pagtutok sa ating programa, dear listeners. Abangan po muli kami sa aming next episode. Ayan. Any words pa, Colleen? Wala. Para Thank you sa so atin? much mga At karadyo. diba, kasi Kasi mga ang very- saya. Oo, ang saya. Sayang And very matatapos. consistent yung Feb-Ibig natin ngayon sa Dear Van eh. Diba? Especially, we started February with a live stream. Yes. Kaya mas madami Na-complete. tayong interactions with our Yes, radyo. thank you With po. our And radyo. thank you din sa mga sumusubaybay, Yes. lalo kay Doc Love na ating avid listener. Talaga naman from morning to afternoon Yes. programs, andyan si Doc Love And nakasubay. abangan pa nila. Marami Yes, pa kami marami ichichika. pa. Marami pa ding, yun nga, yung sa mga channels na bubuksan para mas maging And we do reachable have stories tayo. pa.
Ayan. Ate Vane and Miss Colleen, regards sa aking friend, Ma'am Ayan. Vane. Yes, makakariting Yes. po. Doc Love. Naka-travel lang po for a while Yes. si Ma'am Vane. Next episode, andito na siya. Kasama Kasama na siya na natin. Ayan. So, para sa mga dear listeners, uulitin ko lang po. Para sa mga dear listeners natin gustong mag-share ng kanilang kwento ng pag-asa, kwento ng pag-ibig, o karanasan na kapupulutan ng aral, mag-message lamang sa Radyo Agri 90.1 Philmec Facebook page. Bago matapos ang ating programa, iiwanan ko lamang kayo ng isang quote mula kay Franklin P. Jones, "Love is what makes the ride worthwhile." Muli, ito ang Dear Vane, kung saan bida ang kwento mo. Bye, dear listeners!